ang cannabis daw ay gateway drug. Dok, saan ba nanggaling yung gateway drug na yan? Sinusubukan kasi nilang gawing hard drug yung cannabis. Meron po tayong mga studies tungkol sa addiction and harms. Wala pa ako nakikitang pasyenteng namatay sa cannabis. 1930s pa lang, meron na silang inintroduce na stepping stone theory. Kumusta mga kababayan, mga kaibigan? Andito na naman tayo sa Doc G and Tito Chuck. Espasyo para maintindihan natin ang lahat ng usaping may kinalaman sa pambihirang halamang gamot na cannabis. Gaya ng dati, kasama natin ang ating Dr. Advocate, si Dr. Daniel Guzman, otherwise known as Doc G! Magandang araw mga masayang nanonood kasama natin ngayon. Kamusta? Masaya ka ba, Doc? Masayang masaya, Tito Chuck. Kaya naman ang tawag natin sa ating channel ay Masaya Media. Pero minsan yung kasayahan na yan, ilatag natin sa mas solidong tuntungan, ika nga. Kasi may pag-uusapan tayong isang bagay na medyo komplikado ng konti. Ito yung usapin na kung bakit tinawag na ang cannabis daw ay gateway drug. So pag-uusapan natin, drug na gateway pa. Ano ba ibig sabihin ito, Doc? Saan ba nanggaling yung gateway drug na yan? Sinusubukan kasi nilang gawing parang hard drug yung cannabis. So sinasabi nila pag nag-cannabis ka, ilang taon lang o ilang panahon lang, biglang nagsashabu ka na rin, nag-heroin ka na rin. Gumawa rin ako ng konting pagsasaliksik, At nadiskubre ko na noong palang 1930s pa lang, meron na silang inintroduce na katawagan, ang tawag nila, stepping stone theory. Stepping stone. Parang tuntungang bato, no? At ang unang nag-propose nito, once again, yung ating kaibigan na si Harry Anslinger. Federal Bureau of Narcotics, siya yung first commissioner, no? Siya yung nangampanya na ipagbawal ang marijuana doon sa tinatawag nilang Marijuana Tax Act dahil daw ang marijuana inevitably will lead to heroin addiction. So, ito yung naging basihan nila. Tumagal, naging formal sa siyensya, nung pumasok sa eksena si Denise Candel noong 1975. Ang sinabi naman niya, mula sa rhetoric lang na politikal o salitang mga politikal, nagkaroon na raw ng academic study nung kalagitnaan ng 1970s na sinabi niya meron daw specific sequence ang paggamit ng droga na mag-uumpisa siya sa yung mga bata, nag-uumpisa sila sa alcohol o kaya mga tabak at sigarilyo na puro legal, tapos lilipat sa marijuana at papunta naman sa harder drugs tulad ng cocaine at heroin. Ang nakakatawa nito, mismong itong si Candel, na siyang author ng Candel study, ang sabi niya, ang talagang primary gateway drug daw ay nicotine and alcohol, pero ang tumingkad ay marijuana. Hanggang sa naging popular na yung concept ng gateway, So, ang modern perspective, Doc, ano ba ang naging pagtingin na natin dyan? Meron po tayong mga studies tungkol sa addiction and harms. So pag linagay natin yung mga alam nating tinatawag na drugs, na hard drugs, tapos linagay mo sa table na ito yung x-axis, ito yung y-axis. Bilang yung x-axis is kung gaano siya nakakapahamak. And then yung y-axis kung gaano siya nakaka-addict. So pag linagay mo dun yung cannabis, mas nakaka-addict pa ang nikotina. Nikotina. As a substance. Nikotina nasa sigarilyo. So pag nakita mo yung table natin dito sa isang study, yung mga klase ng droga na nakaka-addict, katulad ng heroin, cocaine, tapos yung mga alcohol, nandun din sa harms. So parang nagtatagpo sila doon na parehong harmful and addictive. Pero meron din naman na addictive, tapos hindi rin ganun ka-harmful.
Tapos meron din di addictive, hindi rin harmful. Ang cannabis nasa gitna ng dalawang yon. Tapos ang nandito sa pinakamababa dito, LSD tsaka psilocybin, mga psychoactive na hallucinogenic. Aha. Mainly because sino bang taong kayang araw-araw gawin yun, 'di ba? Oo Na nga. ma-experience mo lahat ng nakikitang gano'n. Kaya lang siya hindi rin addictive. Yung sa harm, siyempre kanya-kanyang study yan, tsaka kung ano talaga yung tinitake mo. So saan ba nanggagaling yung harms? Una, sa mismong droga na kahit konti lang, malakas siya. So pag nadamihan mo, mamamatay ka. Mhm. Pangalawa, sa paggawa ng droga. Kung madumi yung paggawa mo, kung may hinalo ka dyan, na hindi naman pala yung droga na yun, tapos tinake mo, mapapahamak ka. Lalo na pag hindi mo alam kung ano yung tinitake mo. Pangatlo, pag wala ka pa sa edad, tapos tinake mo yon. Aha. Okay, so maraming klaseng harm doon. Pang-apat, law enforcement. Kung illegal siya at may war on drugs yung lugar, Mapapahamak ka. mamamatay ka pa o kaya masasaktan, makukulong, which is worse than the harms of the actual substance. Oo. So ngayon, pag pinalitan natin yung table na include yung law enforcement dun sa harms, baka bigla lumipat yung cannabis sa dulo. Aha. Kasi wala pa akong nakikitang pasyenteng namatay sa cannabis. Wala pang namatay. Sa record ba wala pa kahit sa ibang Wala pa akong parte? nakikitang study na nagdo-document na nakalagay death secondary to cannabis use. Okay. Either may kasama siya ibang substances, mayroon Ah. siyang ibang ginagawa, or binaril siya. Pero may interesanting sinabi si Doc, no, nung sinabi niya na kung wala ka pa sa edad. Ano ibig sabihin nun? Meron bang isang level o edad na bawal talaga ang paggamit ng cannabis? Meron parte ng buhay na dapat natural lang tayo lumalaki. And kahit anong substance o ginagawa o treatment na gawin mo sa isang age group na hindi pa tapos mag-develop, makaka-apekto talaga yon. Aha. The same way na dati, hindi naman natin alam na masama yung pagyoyosi. Nagyoyosi tayo sa ospital, nagyoyosi tayo sa aeroplano, Oo. nagyoyosi tayo sa loob ng building. Oo. Kaya isa sa mga pinakamataas na klase ng cancer, lung cancer. Oo Kasi nga. sa lahat ng bagay sa buong mundo, yung cigarette smoking, hindi nicotine na, cigarette smoking, ang direct causal relationship to cancer. Lahat ng ibang bagay, baka or indirectly o environmentally, hindi pa napoproven na yun talaga, except cigarettes. Ang intindi ko, sabihin mo nga kung tama intindi ko, na sa Amerika daw, para makapag-research ka, kailangan ang research mo tungkol sa cannabis ay patunayan mo na ito ay masama. Kaya yung kanilang National Institute on Drug Abuse, NIDA, National Institute on Drug Abuse, nagfa-funding siya ng research kung ang research mo ay patungkol sa masamang epekto ng cannabis. Nakatulong ba 'to sa kalituhan ng, issue ng cannabis bilang gateway drug? Actually, hindi. Kasi yung mga bansang pinayagan ng gumamit ng cannabis, nakita nila lahat ng mga negatibong kinakatakutan nila noon. Mm. Na dadaming aksidente sa kalsada, dadaming gagamit na bata nung droga Mhm. o kaya nung cannabis bilang recreational, hindi naman nangyari sa mga bansang yun. So they're proving themselves wrong. They are proving themselves wrong. Katunayan, meron din ako nabasa na sabi nila, sa 100 regular na gumagamit ng cannabis, 9 lang yung magiging independent. Parang 9% ang, rate ng dependence, no? Cannabis use disorder with any addiction, kasama dyan kasi yung environment mo, 'di ba? Kasi yung environment importante 'yan. Kaya nga 'di ba noong mga giyera nung Vietnam, yung mga sundalo do'n na-addict sa heroin. Mhm. Ano ba ang heroin? Morphine, gamot 'yun, eh. Kaso lang madumi yung heroin, may mga halo para mas mapatipid yung mga nagbebenta. Do'n naman naabuso yung morphine. Naabuso. Oo, kasi isipin mo sa giyera ka, eh, ang pangit nung lugar mo. Pagbalik nila sa US, wala ng giyera, hindi na sila naghanap ng morphine, hindi na sila Aha. naghanap ng heroin. Okay. Kasi hindi na nila kailangan, eh. Wala na sila sa masamang lugar. Pero ang nangyari sa Amerika, hindi ba nagkaroon din ng matinding opioid epidemic, opioid addiction epidemic?
Tapos ang sabi nila, ang cannabis daw, imbis na gateway drug, ay ginagamit para makatakas sa pagka-addict nila sa opioid substances. Tama ba yun? Ang nangyayari kasi, pag pinag-uusapan ng opioids, isang topic yan na pang sa pain, di ba? Mhm. So, yun yung number 1 talaga na nakakatanggal ng sakit. As in, wala kang mararamdaman. Zero. At the same time, dahil nga gumawa ng mga substance na nagmimimic ng morphine, fentanyl, Fentanyl. oxycodone, mga synthetic na sobrang nakaka-addict. Hindi siya yung parang morphine na kahit papano, galing yan sa plant. Tapos, ngayon, gumawa sila ng mga kaitsura niya na mas matitindi. Tapos yung mga ganon, talamak, Mhm. hinahalo. Dapat ang alam mo, makukuha mo, sleeping pill o kaya anti-anxiety pill. May halong fentanyl. May Nako. halong opioids. Mhm. O kaya ginamit sa scale. Tapos hindi lininis nung nagtatarya, naglagay na ibang gamot. Kasi black market, kasi unregulated. Doon nang gagaling ang harms. Okay. The moment na nakokontrol mo yung droga, alam mo yung binibigay mo, walang hinahalong iba na hindi natin alam. Kahit mismo yung mga nagtatarya niyan, minsan hindi nila alam. Kasi nga sobrang potent niya. 100 times more potent than morphine. Doon nagsimula yung mga problema. At nakatulong ba ang cannabis para makalabas sila sa ganong klase ng addiction? Dahil ang hinahanap nila yon for pain and then sa stuck sila sa paggamit nun, hindi sila maka-exit. Mm. So, yun yung ginagawa ng cannabis. Iibahin nila yung perception mo ng pain, lilesen niya or opioid sparing siya, ililesen niya yung kailangan mong opioids until eventually, mawawala na yung hold sa'yo ng opioid na yun. Kaya ang realidad niyan, ang cannabis ay gamot na mapapakinabangan ng karamihan at lumalabas sa usapan natin, hindi gateway drug, no? Hindi paraan para mapunta ka sa mas matitinding mga droga, kundi katunayan ay meron siyang malaking silbing medikal, no? Magagamit mo bilang gamot. Ano ang palagay mo diyan sa final thinking natin diyan? Ano ma-i-advise natin sa kanila, sa mga nakikinig Tingin sa ko atin? dyan, gateway drug ang cannabis to better health. Gateway drug to better health. Okay yun, okay. Mainit talaga 'tong usapan 'to, Doc. Pero at least sana nabigyan natin ng linaw kahit paano itong paksang ito na marami ang hindi nakakaintindi. At muli, salamat sa mga tumutok sa atin. Meron pa kami mga parating na mga episode. Sana samahan niyo pa rin kami dito sa ating podcast na sumisikat na Doc G and Tito Cha.